Matapos ang pagpanaw ng superstar at national artist na si Nora Aunor noong April 16, 2025, hindi lang pagluluksa ang bumalot sa kanyang pamilya. Sa unang tingin, isa itong kwento ng pagkawala ng isang alamat, ng isang boses at ng isang simbolo ng masa. Ngunit habang sariwa pa ang dalamhati, isang masalimuot at emosyonal na usapin ang agad na sumiklab, ang issue ng mana. Are you the sole and legal heir of your mom, Nora Aunor? Kuya Rico, yes, I am. Dito nagsimula ang lahat at mula noon, hindi na ito simpleng kwento ng yaman kundi naging salamin ng mas malalim na realidad, ang komplikadong kahulugan ng pamilya kung saan ang pagmamahal, alaala at batas ay nagkakaroon ng banggaan. Agad na naging usap-usapan ng igiit ni Ian De Leon na siya ang sole legal heir. Sa mata ng batas malinaw ito, siya ang tanging biological na anak kaya may direktang karapatan sa mana. Ngunit sa mata ng publiko at sa loob ng pamilya, hindi ganun kasimple ang usapan. Ang pahayag na ito ay tila hindi lang legal na linya, kundi isang emosyonal na hangganan. Isang pahayag na para bang nagsasabing may mga bagay na kinikilala ng batas na hindi kayang tanggapin ng damdamin. Hindi nagtagal lalong uminit ang diskusyon nang mag-viral ang post ni Matet De Leon. Ito ang ngiti ng mga ampon na walang mana, mukha ba kaming may pake, sa unang basa tila biro. Ngunit habang mas pinagninilayan, mas lumilitaw ang lalim nito. Parang isang tahimik na protesta, isang pahayag ng pagtanggap o marahil pagtatanggol. Dahil kung minsan, ang pinakamasakit ay hindi ang mawalan, kundi ang hindi makilala. At dito nagiging malinaw, ang isyu na ito ay hindi lang tungkol sa pera. Hindi lang ito tungkol sa kung sino ang may karapatan sa ari-arian. Ito ay tungkol sa pagkilala, sa identity. Sa tanong na matagal nang umiiral pero ngayon lang naging lantad, ano nga ba ang tunay na sukatan ng pagiging anak? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Para maintindihan ang bigat ng tanong na iyon, kailangan nating balikan ang pinagmulan ni Nora Aunor. Ipinanganak siya bilang Nora Cabaltera Villamayor sa Iriga City, Camarines Sur. Isa sa 10 magkakapatid, lumaki sa hirap, sa murang edad pa lamang natutunan na niyang magsakripisyo. Naglalako siya ng tubig at mani sa mga bus, naglalakad sa riles ng tren, at tinitiis ang pagod at gutom para makatulong sa pamilya. Isang batang walang sapatos, walang kasiguraduhan pero may pangarap at may boses na hindi pangkaraniwan. Sa tulong ng kanyang tiyahin na si Belen Aunor, natutunan niyang gamitin ang kanyang boses, hindi lang para kumanta kundi para magpahayag ng damdamin ng masa. Sumali siya sa tawag ng tanghalan noong 1966. Natalo sa una, isang pagkatalo na maaring naging katapusan para sa iba. Pero para sa kanya ito ay simula, bumalik siya, at sa kanyang pagbabalik, binago niya ang kanyang kapalaran. Naging grand champion siya, at mula sa batang nagtitinda sa riles, naging boses ng bayan. May catch my breath. I've never seen a picture quite so lovely. Nadiskubre siya ni Jose R. Perez at tuluyang pumasok sa industriya ng pelikula. Sa himala, ipinakita niya ang isang uri ng pag-arte na hindi lang mahusay, kundi totoo at tumatagos sa puso. Hindi lang siya umaarte, nabubuhay niya ang bawat karakter. Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso nating lahat! Tayo ang gumagawa ng himala! Sa kanta ang Pearly Shells ay naging simbolo ng kanyang golden voice, isang tinig na naging bahagi ng alaala ng bawat Pilipino. Pearly shells from the ocean, shining in the sun. Hindi nagtagal, kinilala siya sa buong mundo, nanalo ng international awards. Naging simbolo siya ng husay ng Pilipino sa global stage, isang patunay na ang kwento ng isang batang nagtitinda sa riles ay maaaring umabot sa buong mundo. Ngunit sa likod ng lahat ng tagumpay, may mga laban siyang tahimik na hinarap. Noong 2010,
Nawala ang kanyang golden voice dahil sa komplikasyon sa isang procedure. Para sa isang artist na kinilala dahil sa kanyang boses, ito ay parang pagkawala ng isang bahagi ng kanyang pagkatao. Isang katahimikan na mas masakit kaysa ingay ng intriga. Naging kontrobersyal din ang kanyang pagtalikod kay Joseph Estrada noong EDSA People Power Revolution 2. Isang desisyon na nagpakita na hindi siya natatakot manindigan kahit laban pa ito sa dating kaibigan. At sa kabila ng lahat ng ito, nanatili siyang matatag. Noong 2022, ginawaran siya ng titulong National Artist sa ilalim ni Rodrigo Duterte, ang pinakamataas na parangal sa sining sa Pilipinas. Isang pagkilala na hindi lang para sa kanyang talento, kundi para sa kanyang kontribusyon sa kultura at identity ng bansa. Sa kanyang personal na buhay, naging makulay at komplikado ang kanyang mga relasyon. Ang tambalan nila ni Tirso Cruz ay naging simbolo ng pag-ibig ng isang henerasyon, isang kwento na minahal ng masa. Ang relasyon niya kay Christopher De Leon ay nauwi sa kasal at nagbigay sa kanya ng anak na si Ian. Ngunit nagtapos din sa hiwalayan. Nagkaroon din siya ng relasyon kay Kokoy Laurel. Mga patunay na sa likod ng pagiging superstar ay isang pusong naghahanap ng pagmamahal. Ngunit sa lahat ng papel na ginampanan niya, isa ang pinakamahalaga, ang pagiging ina. Hindi niya planong mag-ampon, pero nang may mga batang dinala sa kanya, pinili niyang magmahal, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niya. Tinanggap niya sina Lotlot De Leon, Matet De Leon, Kiko at Kenneth bilang sariling anak. Hindi sa papel nagsimula ang pagiging pamilya, kundi sa pagmamahal sa pag-aaruga, sa araw-araw na pagpili na manatili. Ngunit sa mata ng batas, hindi sapat ang pagmamahal. Si Ian, bilang biological na anak, ay may malinaw na karapatan bilang compulsory heir. Ang iba, kahit pinalaki bilang anak, ay maaring hindi kinikilala sa parehong paraan sa legal na dokumento. At dito nagsimula ang tunay na banggaan, ang batas laban sa puso, ang papel laban sa alaala, ang legal na katotohanan laban sa emosyonal na realidad. Mas lalo itong naging emosyonal nang hindi dumalo sina Lotlot De Leon at Matet De Leon sa ilang paggunita para kay Nora. Isang senyales na may mas malalim na sugat sa pamilya. Sa panig ni Ian, ginagawa niya ang kanyang tungkulin. Sa panig ng iba, may damdaming hindi kayang ipaliwanag ng batas. Noong April 16, 2025, matapos ang angioplasty, pumanaw si Nora dahil sa acute respiratory failure. At noong April 22, 2025, inilibing siya sa libingan ng mga bayani. Isang huling pagpupugay sa isang alamat na nagbigay ng boses sa masa. Isang buhay ang natapos. Pero isang mas mahirap na kwento ang naiwan. At ngayon ikaw ang tatanungin ko, kung ikaw ang nasa sitwasyon, ano ang pipiliin mo? Batas o puso, legal o pagmamahal? Sino ba talaga ang dapat magmana? Ang anak sa dugo o ang anak sa puso? At kung ikaw si Nora, paano mo hahatiin ang pagmamahal na hindi naman nasusukat? Dahil sa huli, ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa tunay na kahulugan ng pamilya. At minsan, ang pinakamahirap tanggapin ay ito, na may mga pagmamahal na tunay pero walang lugar sa batas.